Totoong hindi naging madali ang nagdaang taong 2024. Marami ang kinaharap na mabibigat na hamon ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, ang kanyang mga lingkod sa mga huling araw na ito ay hindi natitinag, kundi nananatiling matatag sa harap ng hindi mabilang na pagsubok. Para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, tulad ng dati, ang Panginoong Diyos ang kanilang sandigan at kanlungan sa anumang kalagayan ng mundo at hindi tumigil sa pagbibigay kasiyahan sa Kanya. Ito ang Iglesia ni Cristo News Year-End Report. Kaalinsabay ng lumalagong bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo, ang pangangailangan sa mga may tungkuling makakatuwang ng pamamahala ng Iglesia upang matugon ng mabuti ang sumusulong na iba't ibang larangan ng gawain ito. Sa iba pa nating mga balita, niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang Sultan Kudarat kaninang umaga. Buildings that withstood previous storms were simply no match for this Category 4 monster. Matinding pagragasa ng tubig baha naranasan sa Talisay, Batangas kagabi. Kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Christine. Digmaan. Tuloy-tuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, paglubhan ng kahirapan, malalakas na bagyo, at iba't iba pang mga sakuna. Sa kasalukuyang taon na malapit ng lumipas, maraming pagsubok ang naranasan at patuloy na pinagdaraanan ng maraming tao sa buong mundo na nagdudulot ng pagkabahala, takot, at kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng ito, tuloy-tuloy ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa lahat ng larangan ng gawain at aktibidad na inilulunsad sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kabilang na sa mga ito ang pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo, pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, at lalong pagpapatibay ng pananampalataya ng mga kaanib. Bahagi ng pagsinop at pagsubaybay sa buhay espiritual ng mga kaanib sa Iglesia, pinagtibay ng pamamahala na ngayong taon, 2024, na maragdagan ang distrito sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang narito ang distrito ng Marikina na nasa Metro Manila, Bataan sa Central Luzon, Candon City, Ilocos Sur, Southern Leyte sa Eastern Visayas, distrito ng Central Valley, California at Silicon Valley, California sa Estados Unidos, New Zealand South, at Queensland, Australia. Dahil sa laging pagtuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo ng mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kahit pa nakararanas din ng pagsubok, hirap, pag-uusig at sakuna ang mga kaanib, subalit lagi silang may pag-asa at nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Nananalig sila sa tulong at gabay ng Panginoong Diyos para magtagumpay sa anumang suliranin at pagsubok sa kanilang pamumuhay. Katulad ng naranasan ni kapatid na Aita ni Jane Chofilo nang maaksidente siya sa motor na kanyang sinasakyan. Nung nasa daan na po ako, may tumawid pong aso at na-out of balance na po ako, kaya po napasubsub po akong bumagsak. Dahilan po para maitukod ko yung kamay ko dito sa aking dibdib at yun po yung naging dahilan ng pagkabali ng 3 ko pong ribs. Nung nangyari po sa akin yun, takot na takot po ako. Ang ginawa ko po, manalangin. Nakahiga po ako nun sa kalsada. Nananalangin po ako sa Ama. Ama, tulungan mo ako. Kasi bata pa po yung mga anak ko. Gumaan po yung pakiramdam ko kahit may sakit po ako ng katawan na nararamdaman. Yung isip ko po panatag na panatag. Masayang masaya po ako kasi hindi sila pinabayaan ng Ama. Naaksidente po ako Lunes ng gabi. Pinalabas po ako sa ospital Miyerkules ng gabi. Kinabukasan po Huwebes, nakasamba po ako agad. Kahit po may bali po ako dito kasi po ang katwiran ko po, kakalakad po ako Kahit po masakit, maglalakad po ako papunta sa kapilya. Kaya ko po.
salamat po sa pagsubok. Kasi po dito namin naramdaman na matatag na kami. Matatag na po ang buo namin sambahayan, hindi lang po ako, hindi lang po sarili ko, pati po ang aking asawa, pati po ang aking mga anak. Nang magkaroon ng sunog sa Binondo, Maynila, kabilang sa mga nasunugan ng tahanan sina kapatid na Vilmar at Roxanne Gabriela. May sumigaw lang ng sunog. After minuto lang, malaki na siya agad. Wala na, hindi ko na alam. Kailangan ko lang talaga ilabas yung tatay ko kasi bedridden, yung mga anak ko. Silang importante na ligtas yung buong pamilya. Kasi material na bagay, kayang kitain. Nakaka-stress pero dito muna tayo sa Tibidal. Unahin muna ang Diyos bago ang lahat. Ibabalik din naman niya yan. Alam naman niya yung mga struggles natin sa buhay. Yung mga alam ko namang ibabalik niya yan. Itong, kumbaga, kung ano yung nawala sa amin yan, ibabalik niya yun na mas higit pa. Sa mga panahon ng pagsubok at suliranin, ang pagsamba sa Panginoong Diyos ang laging inuunang tuparin ng mga kaanin. Dahil dito nila tinatanggap ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pakiramdam ko po na gumagaan po lahat ng pagsubok. Lahat po ng nangyayari sa aking buhay ay nagiging magaan po yung pakiramdam ko. Ang pagsamba po ay napakabiyaya po, lalo na po nakakapakinig po ng mga salita ng Diyos at ganyan din po. Yan po yung nagiging daan ko po para masolusyonan din po yung mga nararanasan ko po dito sa buhay niya. Naramdam ko po yung turo na isa puso ko po lahat yun at hanggang sa huli po dadalhin ko po ito sa aking tungkulin. Napalakas po ang aking pananampalataya, ganoon na rin po nagkaroon po ako ng pag-asa. Magpatuloy sa pang-araw-araw. Kahit ano pong pagsubok ang dumating, hindi po bibitiw. Kahit ano man pong mga magiging balakid, hindi po tatalipon. Magpapatuloy po hanggang matapos ang takbuhin. Lagi naman po, yun ang aming inaasahan yung marinig namin ng aral ng Diyos, sapagkat yun ang nagpapalakas sa aming pananampalataya. Marami din po kaming iniintindi sa buhay, nalulungkot din po yung mga iskan. Ito po yung malaking bagay na marinig namin yung aral ng Diyos, sapagkat mapanibagong lakas po ang aming pananampalataya. Patuloy po kaming tutupad ng aming tungkulin. Kung makamit man na makakaanib sa iglesia ang tagumpay, hindi nila makakalimutan ang laging magpasalamat sa Panginoong Diyos. Ako rin po mismo sa sarili ko, hindi ko rin sukat akalain paano ko po nakaya na tumupad pa rin ang aking mga banal na tungkulin. Kasi isa po akong mga awit, may tungkulin rin po sa finance at isang guro rin po ako sa pagsamba ng kabataan. Na kung iisipin po natin, napakahirap pagsabayin lalo na nga po nagre-review po kami para po sa hinahangad adolescensya. Pero naisip ko po nun, bakit tayo liliban o bakit natin iiwan ang ating tungkulin lalo na't mahihingi tayo sa ating Panginoong Diyos? Dapat mas lalo tayong mangunyapit, mas lalo tayong tumupad ng ating tungkulin kasi nga yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos at pangako niya sa atin ay naroon na po. Kahit po sa mga pagkakataon nakala ko po hindi ko po makakaya, nagugulat na lang po kahit kulang po ako sa tulog, kulang po ako sa pahinga. Tuwing nagre-review po kami, may mga exam po sa review center, nakakapasa po ako, mataas pa po sa inaasahan ko. Ayun po, kahit kumbaga yung oras ko po, hindi po siya lahat nalaan sa pag-aaral dahil may tungkulin po ako at may mga gampanin po ako. Pero yung binibigay po ng Ama sa akin na biyaya, higit pa po sa inaasahan ko, higit pa po sa kailangan ko. Yun po yung lagi kong pinagpapasalamat sa Ama hanggang ngayon po na hindi po niya ako pinabayaan. Walang bigong panalangin, walang bigong pagtawag sa Ama. Pag nagpapanata sa Ama, hindi lang puro tayo humihingi. Ipakita rin natin yung effort natin para bigyan siya ng kapurihan na ito yung gusto kong maabot. Kaya Ama, ito yung gagawin ko para po makita niya yung puso ko na ito yung gusto ko pong matupad na pangarap. At kapag sa pagkakataon na pinagkaloob na po ng Ama sa'yo, yung pangarap mo, yung pinagpapanata mo, huwag kang makakalimot na tuparin yung mga pinangako mo rin sa Kanya. At huwag kang bibitaw sa pagtupad ng tungkulin. Hindi yung dahil naabot mo na yung gusto mo, titigil ka na tapos na. Kundi mas lalo kang magpasalamat at magbigay ng kapurihan sa Ama.
Gaano man ang pagsubok at hirap na nararanasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang mga aral ng Panginoong Diyos ang kanilang laging gabay para makamit ang tagumpay at mamalagi ang kapayapaan sa kanilang buhay at pamumuhay. Magkaroon man ng kabiguan, subalit mas marami pa rin silang dahilan para laging magpasalamat sa Panginoong Diyos. Noong Setyembre 2024, sumapit sa ika-50 anibersaryo ang Iglesia ni Cristo School for Ministers. Ang paaralan ng mga tinawag sa banal na ministeryo hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy na marami ang nahuhubog ng paaralan ng mga nagmiministro sa layuning maging malakas na katuwang ng pamamahala ng Iglesia sa pangangalaga at pagmamalasakit sa kapakanang espiritual ng mga kapatid. Tunay na malaki ang naging ambag nito sa mabilis na paglawak ng huling gawain ng Panginoong Diyos. Karamihan sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay mahihirap. Subalit kahit na sila man ay nangangailangan din, hindi nahahadlangan ng mga kapatid na tumulong sa ating mga kapwa-tao sa abot ng kanilang makakaya. Naipapakita rin ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang pagmamalasakit sa kanilang paligid at komunidad, mga gawang kinikilala ng mga kaanib na nakapagbibigay kasiyahan sa dakilang Diyos. Feel appreciated, and we would like to thank the church, the reverend, and everyone that supported us for coming out to show appreciation for the hard work that our staff and faculty put in, especially in educating our students. I couldn't think of a better place to reach out than the heart of the city of Winnipeg, and that's where we are today. So people that are coming by will be able to get a care package. They'll be able to watch some wonderful music and dancing, great entertainment, all in an attempt for the Church of Christ just to reach out to people. Paglilinis ng paligid, maging ng mga baybayin, pamamahagi ng damit, pagkain, pagkakaloob ng serbisyo, paglalaan ng panahon upang magpaabot ng suporta at apresasyon. Ilan ito sa mga paraan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa mga gawaing ito lumahok bilang mga volunteers ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa taong ito, bahagi ng INC Giving Project. And with all the games and the food and the sharing and the laughter that you guys share with each other, it's really, really encouraging, and you just want to be a part of that. So, yeah, I'm really happy that I finally said yes. And what I've seen, it makes me want to feel like I just really want to come back again. We appreciate so much when members of the community take time to show their appreciation for what we do. So to be able to take a break and just have conversation and share food with people who care, it means the world to us. And so we're just so very grateful for the opportunity to get together today. Yeah, we have been taught by our Lord Jesus Christ that we should love our neighbor as we love ourselves. And that is why the administration continues to remind us of these teachings that was taught to us by our Lord Jesus Christ. And this is the reason why the church administration decided to launch projects like this, the neighborhood appreciation. As members of the Church of Christ, we will continue to invite our friends, our neighbors, that they may come to our church and see the activities that we're doing and feel the love and concern that we have for them. Sinimula noong 2011 at lalong pinaigting sa taong 2024 sa pagpapatibay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Hinihikayat nito ang mga kaanib sa volunteerism
at mga gawang makabubuti at makatutulong sa komunidad. Sa pangunguna ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang Christian Family Organizations Coordinator, naglunsad ng iba't ibang aktibidad upang sa iba't ibang kaparaanan, maipamalas ng mga kaanib ang pagmamalasakit at kabutihan sa kapwa. Simple man na maituturing ang paraan, subalit malaking pag-asa at positibong pagbabago ang dala nito sa mga individual, grupo at komunidad na nakinabang saan man magtungo ang INC Giving Volunteers. ก็ขอขอบคุณนะครับที่มูลนิธินะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับเก็บขยะชายหาดบริเวณตรงนี้กิจกรรมตรงนี้นะครับทางนี้ก็ขอขอบคุณนะครับรู้สึกว่าเป็นการดีมากเลยนะคะสำหรับในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะอย่างน้อยก็คือเราได้ช่วยพัฒนาชุมชนของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเวลาได้ร่วมกิจกรรมในวันหยุดนะคะ En este momento estoy muy agradecida, muy contenta, emocionada, porque la Iglesia de Cristo, I Am Giving, ha venido a dar una colaboración. Muchísimas gracias, tanto ustedes como nosotros sabemos la necesidad que hay, no tanto en España, sino a nivel mundial. Agradecida y bendecidos nosotros, tanto ustedes como Iglesia de Cristo, como nosotros ONG. Ja, also ich habe vor allen Dingen die Nachricht, dass ich also sehr positiv überrascht natürlich über die vielen Interessenten war. Kinder, Jugendliche, Babys, Erwachsene allen Alters. Das ist man spürt so eine Lebendigkeit und ein großes Interesse an unserer Arbeit. Und das freut uns natürlich ungemein. Ich meine, Kirche ist Gemeinschaft, ja. Und das ist das, was wir hier auch sind. Und deshalb hat es, glaube ich, zwischen uns heute, sage ich mal, so gut gematcht. Mula sa mga simpleng gawain hanggang sa malalaking programa ng pagtulong, sa likod ng hangaring maghatid ng saya at pag-asa sa kapwa ay ang higit na makabuluhang layunin ng INC Giving Project, ang pagtupad sa aral na nakasulat sa Biblia. I think the INC Giving event is a very special event because it goes to show how people can not only put their thoughts into action, but how that they can bring the community together and give back in such a meaningful and beautiful way. I think this projects like INC Giving affect the community in two ways. One, they bring a group of people together for a shared cause, and everyone is allowed to bring their own piece to the puzzle to create a beautiful image. And the second way that it impacts the community is by giving back to the people who don't really receive, who don't really get to be seen a lot in the community, and they may be forgotten or often overlooked. And these are just small ways that we can improve their lives for the better. Things that they do on an annual basis. I made reference to, for example, everything from planting trees to helping people that need a helping hand up type of thing, providing food, supporting communities, making our communities a better place to live. I think it sends a very powerful message when you have a church that when it recognizes milestones and wants to celebrate, it wants to share in that celebration by reaching into communities. The importance of conducting INC Giving Project is in line with our obedience to the teachings of our Almighty God recorded in the Bible, especially on what is written in Proverbs 3 and the verses 27, which says, whenever you possibly can, do good to those who need it. Our Lord, that's why we are inspired to see our brothers and sisters, through the leadership of ministers and ministerial workers, in supporting this event that promotes love and concern to our fellow men,
that through our INC Giving Project, we let the community feel that the Church of Christ is here, that we make kindness contagious. That's why that is our catalyst. When we help others, when we help those who are in need, we follow the teachings of God and we are inspired to assist them in any way that we can. Mula sa pamamahagi ng pagkain at damit hanggang sa pag-aalay ng oras at serbisyo, ipinalalaganap ng INC Giving Volunteers ang paggawa ng mabuti sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsisilbi itong paalala sa kahalagahan ng pag-ibig sa kapwa, aral na nakasulat sa Biblia na siyang saligan ng pangkawang-gawang proyektong ito ng Iglesia ni Cristo. Kahayagan din ng lumulubhang kalagayan ng mundo ang mga hindi pangkaraniwang kalamidad at sakuna na naganap sa nakalipas na taon. Sa huling bahagi ng 2024 lamang, sunod-sunod na bagyo ang nanalasa sa Pilipinas na sinundan pa ng pag-aalboruto ng mga bulkang Taal sa Batangas at Canlaon sa Negros Island. Sa mga panahong ito, lalong naipadama ng mga kapatid sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang nagkakaisang pagdamay sa ating kapwa sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Sa tuwing nagpapalit ang taon, hangad ng marami ang pagkakaroon ng bagong taong maalwan at maayos. Kaya ang lahat ginugunita ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng isang malaking selebrasyon. Subalit sa realidad ng mga pangyayari ngayon, masasabi nating hindi natin makokontrol ang mga maaaring maganap. Dahil sa mga unang araw pa lamang ng 2024, sinalubong ng iba't ibang kalamidad ang ilang bahagi ng mundo. On this Monday night, powerful earthquakes jolting Japan. The whole room was shaking. Apektado sa grabing pagbaha ang ubang probinsya sa Davao de Oro o Davao del Norte. Sa Davao del Norte, daghang mga lugar ang lubog gihapon sa baha. Gani mideklara na og state of calamity ang Asunsyon sa Davao del Norte. Kaano man ang gawing paghahangad ng tao sa magandang pagkakataon at panahon, dumarating pa rin ang mga di kontroladong pangyayari. Grabe lakas ng lindol dito sa Tuyama, lawak ng kan. So may tsunami alert, 5 meters yung taas ng tsunami. Nandito kami sa Costco, sa bundok itong Costco. So lahat ng sasakyan galing sa baba ng Tuyama ay papuntang bundok. Kay diha kanan diha pistuha, puros na diha na mga tubig. Daghang kay nga damage diha dapita sama ng bugas. May higdaan nya, wa may karton. Nya maglining ko ray ra ng bangko kung atulugon ana ra piyong kuan ra mi. Nakahiram mi og higdaanan kay diha na sa mga tulo ka adlaw. Sa ganitong pagkakataon, agarang rumiresponde ang mga kinauukulan upang magkaloob ng tulong sa mga naapektuhan nito. Isa sa mga mabilis na nagkakaloob ng tulong ay ang Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan ng pangkawang-gawang proyekto nito, ang lingap sa mamamayan. Dako gyud kaayo. Nakatabang gyud sa mo ang kawad-ugay. Say maglungag mig saging. Salamat di kay Eduardo Manalo na wala mi pasagdi. Iya mi gimahal. Bisan layo mi sa iya. Hindi nga nila akalain, ngayon lang din nangyari na maranasan nila ang ganitong kalamidad na hindi naman sila sanay. Kaya nung mabalitaan ng pamamahala na ganito nga ang kalagayan namin, muli silang nagpadala. Lagi kaming nasa alaala, kaya damang-dama ng mga kapatid. Mahal na mahal sila. Bilang paunang pagtugon, paglingap, ay kaagad-agad nagpadala po ang pamamahala ng mga pangunahing pangangailangan. Ang totoo, hindi lang po mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging sa iba pa po nating kababayan nangangailangan ng tulong. Kaagad-agad ay niabot ng pamamahala ang maitutulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, lalo po sa panahon ngayon ng kalamidad, para po may pagmalasakit ang kanilang kapakanan.
Ramdam na ang init ng panahon sa maraming lugar sa bansa pero ayon sa Pag-asa, umpisa pa lang ito ng epekto ng El Nino. Ang di pangkaraniwang init na ito nagdulot ng malawakang pinsala sa kabuhayan ng marami nating kababayan. Masyado kahirap po. Walang ulan, walang tubig. Wala po kaming ani at saka dry season po ngayon. Mahirap ang hanap buhay po namin ngayon sa salunayan po. Mahirap po kasi ang aming kita po wala na. Mahirapan na kami ang kita namin. Nagtanim po kami. Nasunog din po ng init. Palay po namin. Mga 4 months po. Nagpahabol po kami ng kuwan ng palay. Kasi alam namin baka hindi din matuloy yung El Nino. Nasunog din po nung magbunga na yung palay. Wala namang tubig po, malalaki pong bitak yung lupa. Sa panahong ito, nilingap ng Iglesia ni Cristo ang ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao. Saya po dahil nakatanggap po kami ng tulong mula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Napakalaking tulong po ito na inilunsad po ng pamamahala. Ang lingapin po ang mga kagaya po namin mahirap. Napakalaking tulong po ng lingap po na ito kasi magagamit po talaga po namin ito sa araw-araw po. Lalo na po yung trapal po kasi nagbibilad po kami ng palay. Halimbawa, nilalapag namin sa semento lang. Pag dumating ulang bigla, ang hirap po alisin. Hindi kagaya po pag may trapal po kami na pwede lang namin itiklop ng ganun, ay hindi na po mababasa ng ulan. Damang-dama po namin yung pagmamahal at pagmamalasakit po ng pamamahala po natin. Kasi sa simula pa lang po, talagang inilulunsad po nila yung ganitong mga gawain. Napakalaking tulong po. Kasi dahil sa hirap ng buhay, isa pong malaking biyaya para sa amin. Lalong-lalo na po yung trapal. Para sa pangingisda namin, magagamit po namin yan. Malalagyan po ng trapal yung bangka namin. Kami sa taas ng Kaimito. Ang nangyari po doon, yung mga kahoy na yan, pinahambalang dyan. Yan po sa puno na yan mismo. Tubig papunta na roon, may pupunta na rito. Buong akala ko po, hindi talaga maabot. Doon ko dinala yung mga gamit namin sa katawan, yung pangsamba, sapatos, lahat na po yun. Diyan na po kami sa taas, dinala na namin yung kumot, nasiyang pantalok po sa taas para kasi sa lakas po ng bagsak ng ulan. Nabasa po kami ng ulan lagi. Talagang sa 9 na oras po na yan, basang-basa kami na hindi kami nakakatulog. Ako ang nagpapalakas ng loob nila kasi natatakot po sila. Sabi ko naman, anak tayo ng Diyos, Iglesia tayo ni Cristo. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko, manalangin tayo kaya. Umiyak po kami doon sa tuktok ng puno ng Kaimito na yan. Sabi ko, Ama, salamat sa iyo, nandyan ka pa rin. Kahit na ganito ang hirap ng aming kalagayan. Kung kukunin mo kami, mga Iglesia ni Cristo kami buhay, sabi ko. Dininig mo na ng Ama na yung aking pananalangin. Maya-maya, after 3 a.m. ng umaga, bumaba po yung tubig. Tinignan ko po ito, kita ko na po yung lupa. Kaya sa awa ng tulong ng Ama, ito po, buhay kami ngayon. Narinig ko po ang mga pagtuturo ng pamamahala ng kapatid na Eduardo na kumapit, manalangin ng mataimtim para sa gayon. Ang Diyos ay handang tumulong. Sinusubok niya ang kanyang tunay na mga anak na may takot at pagsunod sa kanyang kalooban. Yun po ang pinanghawakan namin. Niligtas po kami ng Ama. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos at sa atin pong Panginoong Hesukristo sapagkat patuloy po na kinakasangkapan ang pamamahala sa loob ng Iglesia sa pangunguna po ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Sa kabila po na malayo po ang aming probinsya o ang ating distrito, kitang-kita po natin ang napakaagap
na pagtugon ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Lalo na po doon sa mga nasalanta ng kalamidad, ng mga sunod-sunod na bagyo na dumating po dito po sa aming probinsya. Sa panahon po ngayon, napakahirap po humanap ng makakain, lalong-lalo na po at naubos po ang aming mga kagamitan at yung panghanap buhay po namin. Maraming salamat po sa tulong na inyong ibinigay at napakalaking tulong po dito sa amin, lalo na po sa araw na ito at sa mga susunod pa pong araw. Mahalaga po itong lingap sa amin kasi po malaking tulong po ito sa pang-araw-araw namin na pangangailangan po. Happy po kami na may sasaing po sa panghapon po, sa pang-araw-araw po namin na may taguyod lang po yung pang-araw-araw. Ito po yung pinakaunang lingap po na tanggap po namin. Ay maraming salamat po sa pagbigay po ng lingap dahil nakatuwa po kami, nabaha po kasi kami hanggang bubog po yung bahay namin, wala pa kami nasalba. Maski yun ang gamit, bahang-baha talaga. Ay salamat po, maraming salamat po sa tagapamahala po nating nagbigay ng lingap. Makakaraos ka rin po sa isang araw dito. Magkakasunod man ang paghagupit ng mga bagyo sa bansa, hindi napapagod ang Iglesia ni Cristo sa pagdamay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kahit kami nga hindi nga Iglesia ni Cristo, napasalamat kami na bigyan naming tulong. Maraming salamat sa kay Eduardo B. Manalo. Maraming salamat po sa mga tulong niyo po sa amin. Mga napanood na natin kanina, mga biktima ng natural calamities, may mga pagkakataon naman na yung natural calamities ay pinalalala ng mga man-made problems. Pagka halimbawa nga humiling ng tulong at kayang tulungan ng iglesia, hindi naman namin sinasabing kaya naming lunasan lahat ng suliranin sa mundo. Kaya nga ang itinuturo natin sa tao ay meron tayong Diyos. Hindi nawala ang Diyos sa buhay ng mga tao. Siya ang lumalang sa atin, napakabait, napakabuti niya, mahabagin siya. Doon sa mga taong nagsisikap na bigyan siya ng kasiyahan, hindi nakalilimot ang Panginoong Diyos na ipagkaloob yung kailangan ng mga tao. Hindi siya nawala. Yung iba, maaring nadaig sila ng problema o ano pa mang bagay na nangyayari sa buhay nila. Ang Iglesia ni Cristo, pilit ipinaaalaala. Etong tulong na ito, natulungan ka namin ng ilang panahon, pero ang higit sa lahat na makakatulong sa atin, siyempre, ang lumikha sa ating lahat. Ang sa amin, ituloy. Huwag magsawa sa pagtulong sa kapwa. Kahit ano religion mo, tumulong tayo sa kapwa natin. Mas buhayin natin yung pagmamalasakitan. At kung yung mga nanonood ngayon, hindi naman sila kinakailangan miyembro ng Iglesia ni Cristo, gusto nilang mag-organize, gusto nilang tumulong, kahit hindi sa amin padaanin nila sa iba. May mga religion na silang kinaaniban o wala. Tumulong. Pairali natin yung pakikipagkapwa, mabuting pakikipagkapwa-tao. Sa pagpapalit ng taon, muli tayong maghahangad ng mas magandang pagpasok ng bagong taon. Hindi man natin alam ang mga magaganap, kalamidad man o hindi pangkaraniwang pangyayari, lalo sa panahon ng sakuna, alinsunod sa aral ng ating Panginoong Diyos na pagtulong sa nangangailangan, itataguyod ng Iglesia ni Cristo ang gawaing ito, anuman ang sitwasyon at pagkakataon saan mang panig ng mundo. Pangunahing katuwang sa mga pangkawang gawang proyekto at iba't ibang aktibidad ng Iglesia ni Cristo ang kabilang sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International. Kinikilala at hinahangaan maging ng mga lokal na pamahalaan at mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kontribusyon ng Samahang SCAN International na ginugunita ang kanilang 35th o Emerald Anniversary ng pagkakatatag. Malakas na katuwang ng pamamahala sa iba't ibang larangan ng gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo ang mga nasa mga kapisanang pansambahayan. Matutunghayan natin sa susunod na feature ang mga aktibidad pangkasiglahan na nilahukan ng mga kapatid. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga makabuluhang aktibidad, sinisikap ng Christian Family Organizations o CFO na mapatatag ang mga relasyon ng bawat kaanib ng mga pamilyang Iglesia ni Cristo. Sa taong 2024,
Iba't ibang mga aktibidad pangkasiglahan ang isinagawa para sa mga ama't ina. Nariyan ang Buklod Night. Mayroon ding CFO activities na laan para kina kuya, ate at maging kay bunso. Isa sa mga ito ang CFO Day. Inilunsad din ang Christian Family Youth Summit. May mga aktibidad para sa mahilig sa arts. My favorite drawing was the cacti because it looked very funny and cute at the same time, and I had fun. Mayroon ding para sa mga sporty, ang Unity Games. Pinagiliwan ng lahat lalo na ng mga kabataan ang traditional Filipino games na pinanukalan ng CFO na tinawag na Laro ng Lahi. Para naman sa mga musically inclined, tamang-tama sa kanila ang Band Together. You know, it was an amazing experience despite all of the challenges that we met just trying to get here. If you asked me to do it again, I would do it all over again just to see the faces of the brethren. If you could see them from the stage, it really made this whole trip worthwhile. So the first difficulty was that our band was basically assembled 4 weeks ago when we found out that we were going to go to the Philippines. You know, we have never played together, and so that was the first. That was one of the biggest. You know, we were asked to put together a song within 3 weeks. Some of our band members were actually overseas at the time, and then even after, you know, putting together the songs, you know, the itinerary of trying to get here was such a huge challenge for all of us, you know, because, you know, a lot of my band members are still young, and so without the appropriate resources, coming to the Philippines was a huge challenge for us. Nakipagkaisa rin ng mga kapatid sa Himig ng Kaligtasan, a cappella edition. Visto in ogni fratello e ogni sorella il loro spirito di team. Sa mga binata at dalagang Iglesia ni Cristo, nagdaos ng kadiwang meet and greet sa Manitoba, Canada. First and foremost, we would like to thank our Lord God for blessing us in this momentous occasion. The first time that we conducted an international Kadiwa meet and greet outside the Philippines. And we would also like to thank our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, for his guidance and constant teachings, especially for the youth members. And we would like to appreciate the guidance and the goodness of our Christian Family Organizations Coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo. Sa mga nasa edad 12 hanggang 17, may binhi Friendship Day. Inilunsad naman para sa mga mag-aaral ang CBI Unity Camp. Sa ganitong mga aktibidad po ay nakikilala po namin at nakakasama po namin ang iba pa naming mga kamag-aaral, at sa pamamagitan po ng ganitong mga aktibidad ay nararanasan po namin ang saya. Hindi rin kinaliligtaan ng pamamahala ng Iglesia ang mga nasa Christian Society for the Deaf.
Sinagawa sa taong ito ang Iglesia ni Cristo music video with sign language interpretation. Sa mga mahilig sa pagkain, panalo ang Cooking Challenge Family Edition. Upang lalong malinang ang pagkaunawa ng buong pamilya sa mga aral ng Diyos at malaman ang mga aktibidad sa iglesia, sinagawa ang International Pasugo God's Message Quiz 2024 Family Edition. Brother Eduardo V. Manalo, our beloved executive minister, and Brother Angelo Eranio Manalo, we thank you so much po for this kind of activities that you prepared for us po. Thank you very much po and we love you po. Sa pagsusulong ng CFO ng ganitong mga gawain, lalong nabubuklod ang mga pamilyang Iglesia ni Cristo sa patuloy na pagkakaisa, lalo na sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Nitong 2024, sumapit ang sentenaryo ng panganay na distrito ng Iglesia ni Cristo, ang Pampanga. Mula sa hamak na pagsisimula ng Iglesia, namalasang matatag na paninindigan ng mga kaanib na Kapampangan sa paglipas ng mga taon. Nananatili sila sa kasiglahan. Sa katunayan, 3 distrito eklesyastiko na ang nakatatag sa lalawigan. Samantala, pinagdiwang din ang ika-40 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo Museum. Kalinsabay nito ang paglulunsad sa official website na www.incmuseum.net. Masisilip sa museo ng Iglesia ang mga makasaysayang bahagi ng bayan ng Panginoong Diyos sa mga huling araw na naghahayag lamang ng katuparan ng kanyang mga banal na pangako. Hindi may kakailan na maraming bagay ang sumubok sa katatagan ng tao sa mundo sa lumipas na taon. Puno ng kaguluhan ng paligid, kawalan ng kapayapaan, lumalaganap lalo ang kahirapan. Subalit bunga ng puno ng pag-ibig na pagtuturo ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, lubos na manghahawak sa magagawa ng Panginoong Diyos ang mga kapatid. Kami po ay bumabati sa lahat ng isang Happy New Year po. Inaanyayahan po namin kayo na abangan ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo News Year-End Report mamayang 11:00 ng gabi.